Opo, at hindi lang po pagkain ang mabili ngayong pinaghahanda ng Bagyong Ruby dahil yung mga gamit sa pagkukumpuni ng bahay ay mabenta rin. Narito report ni Chino Gaston. Nagkukumahog na ang mga residente ng Borongan, Eastern Samar bilang paghahanda sa posibleng bagsik ng Bagyong Ruby. Ang mga hardware store, malaki ang benta ngayon dahil sa dami ng bumibili ng lona, pako at iba pang materyales sa pag-aayos ng kanilang mga bahay. Dasal din nila, huwag naman sanang maging sinlakas ng Bagyong Yolanda ang Bagyong Ruby. Puspusa naman ang lokal na pamahalaan sa repacking ng relief goods at paghahanda ng evacuation centers. Sa Tagbilaran City, Bohol, patuloy ang pagpuputol ng mga bahagi ng mga puno na pwedeng maging problema kapag bumayo ang hangin. Binaklas na rin pansamantala ang mga billboards. Kanselado na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat kaya ang mga mangingisda itinatabi ng mabuti ang kanilang mga bangka. Ang mga bahagi naman ng opisina ng Philippine Ports Authority itinali para hindi tangayin sa bagyo. Sa Albay, hindi lang Bagyong Ruby ang tinututukan kundi pati ang Bulkang Mayon. Base sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, mahigit 30,000 pamilya ang posibleng maapektuhan ng lahar flow kapag bumuhos ang malakas na ulan. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, bukas isasagawa na ang preemptive evacuation sa mahigit 100,000 pamilya na posibleng maapektuhan ng Bagyong Ruby. Suspendido na rin ang biyahe ng mga barkong Pacatanduanes. Ang mga stranded na pasahero inilipat muna sa Tabaco National High School. Chino Gaston, GMA News.